Eto, masarap no, bumalik kayo ulit. Anong kakainin? 2 siopaw. Sige. Amo, ang galing ng kung fu mo, lalo pang gumaling. Kahit mag-practice pa ako ng 10 taon, hindi pa rin kita maaabot. Anong ginagawa mo rito? Ayusin mo muna yan. Sige, sino itong babae na kaya niyang ang amo ng templo ng mga bituin ay igalang ng labis? Siya ang tunay na may-ari ng templo ng mga bituin, Ana Reyes. Sabihin na ulila siya pero napakalakas ng kanyang kakayahan. Amo, kang sing-singan na ito na sumisimbolo sa templo ng mga bituin ay para lang sa iyo. Sana makabalik ka na sa amin. 4 na taon na ang nakalipas, kung hindi ako iniligtas ni Juan Cruz, malamang patay na ako ngayon. Gising ka na. Ngayon, gusto ko lang siyang makasama sa isang tahimik at masayang buhay. Sa ilang araw, ay ang kanyang pagpasok sa pagdiriwang ng grupo ng permanente kasaganaan. Plano kong sabihin sa kanya ang pagkatao ko at gagamitin ko ang singsing na ito para mag-propose sa kanya. Hindi niya alam kung sino ka. Si Juan Cruz ay isang ordinaryong tao. Kung sasabihin ko sa kanya kung sino ako, baka matakot siya at lumayo. Talaga bang siya ang iyong tagapagligtas? Kung gayon, siya ay magiging pangalawang may-ari ng templo ng mga bituin. Karapat dapat siya. Labing-walong taon na. Nung mga panahong yon, hinabol kami ng mga kaaway. Nawala si Ana Reyes, mahahanap ko pa ba siya? Tatay, huwag kayong malungkot. Siguradong mahahanap natin si Ana Reyes. Sana nga. Tatay, ito ay sarili kong ginawa na siopao para sa inyo. Kapag natapos mong kainin ito, magkakaroon ka ng lakas para magtrabaho. Tatay, tikman mo. Wow, napakasarap. Tatay, araw-araw simula ngayon, sana makakain ako ng siopao na ginawa ni Ana Reyes. Sige. Ang lasa ng siopao na ito, saan mo ito binili? Sa breakfast stall sa tabi lang, anong problema? Ang lasa na ito ay katulad ng ginawa ni Ana Reyes noon na siopao. Pareho ang lasa. Bilis, dalhin mo ako agad sa kanya. Kamukha niya ang nanay mo nung bata pa talaga. Ano po ang gusto ninyo? Gusto ko ng isang basket ng siopaw. Sige, umupo ka lang kahit saan. Eto, ang siopaw ninyo. Ako na. Tay, simula ngayon, araw-araw sana makakain ako ng siopaw na ginawa ni Ana. Sige. Ano po ang nangyari? Tay, pasensya na. Dito na. Salamat. Tay, bakit ka umalis? Ito yung buhok na nahulog sa mesa kanina. Magpa-DNA test ka. Sige, Siya talaga ang anak ko. Ang anak ko. Nagbebenta pala siya ng siopaw. Paano siya nakaraos sa mga taong ito? Ang perang kinita mo sa pagtitinda ng almusal sa mga nakaraang taon sa wakas ay nakatulong kay Juan Cruz na makapagtapos ng pag-aaral at makapasok sa grupo ng permanente kasaganaan panahon na para malaman niya kung sino talaga ako. Ana Reyes, sa makalawa ay ang aking kuya na papasok sa isang nangungunang 20 kumpanya sa mundo ang pagdiriwang sa grupo ng permanente kasaganaan. Itong murang singsing ba ang regalo mong ibibigay sa kanya? Anak ko ay isang mataas na opisyal ng grupo ng permanente kasaganaan. Itong basurang bagay na ito ang ibibigay mo? Hindi bagay sa kanyang katayuan.
Hindi ang singsing na ito ay may espesyal na kahulugan. Ito ay kumakatawan sa... Tahimik. Itong murang bagay na galing sa iyo, ano ang maaari nitong katawanin? Hindi magugustuhan ni Juan ang ganyan mula sa iyo. Ito ay mula kay Sara regalo para kay Juan. Ito ay ang pinakabagong modelo mula sa International KV Group na nagkakahalaga ng 100,000. Ito ang tunay na regalo. Mahal ako ni Juan kahit ano, basta ako ang nagbigay magugustuhan niya. Wala yan sa 100,000 kahit 1,000,000 hindi kasing halaga ng singsing na ito. Ikaw, 1,000,000 pa daw nagmamayabang ka, kunin mo na ang basura mong bagay at lumayas ka. Lumayas. Sino ka ba? Ang tapang mong manakit. Ano, susuntukin mo pa ako? Anong gagawin mo? Si Sara ay anak ng mayamang pamilya ng grupo ng Feng Kung. Hahawakan mo kahit isang hibla ng kanyang buhok, hindi ka papatawarin ni Juan. tama na dahil kay Juan. Hindi na ako makikipag-away sa ganyang tao. Yang tindahan mong basura, ano pang silbi ng pagtitinda mo? Ang anak ko ngayon ay isang tagapamahala sa grupo ng permanente kasaganaan. Ang aming pamilya ngayon ay hindi na nangangailangan ng maliit mong pera. Ngayon, bukod sa paggawa ng gawaing bahay sa aming pamilya, wala kang naiaambag na tulong. Lola Luz. Bagay ba sa akin ito? Oo, maganda. Ang damit na ginawa ko para sa iyo. Bukas mag-propose ka kay Juan Cruz. Siguradong magtatagumpay ka. Oo, pero Naglalaba at nagluluto ka para sa kanya at gumagastos ka para sa magandang bahay niya. Pero ang nanay niya at kapatid niyang babae, ganyan ang trato sa'yo. Sigurado ka bang pakakasalan mo siya? Ana, kung hindi ka nagtatrabaho at nagbabayad ng tuition ko, hindi ko matatapos ang pag-aaral ko. Pero, kailangan mong magtiis ng kaunti pa. huwag kang mag-alala, Juan, tungkol sa tuition. Ako na ang bahala. Kung hindi mo ako iniligtas noon, malamang patay na ako. Kapag naging matagumpay na ako, tiyak na magpo-propose ako sa iyo. Ana, mahal kita. Mahal din kita. Okay lang? Basta mahal ako ni Juan, lahat ng gagawin ko ay worth it. Salamat Lola Luz sa paggawa ng napakagandang damit pangkasal para sa proposal. Bukas kailangan ninyong dumating para saksihan ang pag-ibig ko. Daniel Lopez, maganda ka ng 2 mamahaling alahas para sa akin. Sige po, noong nakaraang auction ng organisasyon, nakuha namin ang 2 set ng alahas ng Reyna ng Inglaterra. Nagkakahalaga ng 20 milyon. Ano sa tingin mo? Mabuti, ipadala mo agad dito. Pagkatapos kong pakasalan si Juan Cruz, sila na rin ang pamilya ko. Kailangan kong makisama sa kanila. Tita, Carla, nagdala ako ng mga regalo para sa inyo. Sana magustuhan ninyo. Wala man lang tatak ng brand. Mukhang peking mura lang. Binigyan mo kami ng peking bagay para mapahiya kami sa party ng kuya mo? Hindi po, ito ay alahas na isinuot ng Reyna ng England. Baliw ka ba? Ang alahas na isinuot ng Reyna ng England ay walang katumbas na presyo. Ikaw na nagtitinda ng siopaw, paano mo kayang bilhin iyon? Ikaw. Ito ba? Ang inihanda ko para kay Juan Cruz na damit para sa party? Nanay Carla, ang suit na bigay ni Sara, maganda ba? Ito ay ipinagawa ni Sara na nagkakahalaga ng 80,000 piso. Iba talaga kapag mahal, mas pogi siya suot iyon. Ano ba ang dala mo? Tingnan mo. 80,000 iyan. Sa buong buhay mo, hindi ka makakabili para sa kuya ko ng damit na ganyan kamahal. Juan, hindi ba tayo nagkasundo na isusuot mo yung suit na ito bukas? Pasensya na, Ana. Sa tingin ko, mas angkop ang suit na ito.
Gusto mo rin na maging matagumpay ang party ko bukas, hindi ba? Ang damit na ito ay pinili ko ng matagal. Ana, malinaw na ang damit na ito ay masakma sa aking posisyon ngayon. Hindi mo ba sinabi na laging makikinig sa akin? Huwag ka nang magalit sa maliit na bagay na ito. Sige na. Okay, huwag ka nang mag-isip ng iba. Basta mahal pa rin ako ni Juan, lahat ay worth it. Oy, Ana, ngayon ay ang mahalagang araw ng iyong proposal. Wala ba ang pamilya mo? Ulila ako. Hindi ko rin alam kung nasaan ang pamilya ko. Tay, nahanap ko na. Itong babae sa karinderya, ang pangalan din ay Ana Reyes. Sigurado akong siya ang aking ana. Tay, huwag mag-alala, hintayin na lang natin ang DNA result. Hindi masyadong matagal. Gusto ko siyang puntahan ngayon. Sabihin mo sa kanila na ang DNA report diretso na lang ipadala. Sige, at nalaman ko pa. Ang kanyang fiancé na si Juan Cruz kakapasok lang sa kumpanya natin bilang supervisor. Oh, sabihin mo agad sa sekretary ko maghanda ng regalo. Kung siya talaga ang anak ko, itaas si Juan Cruz sa posisyon na direktor. Sige. Oy, Napakagaling. Kakakuha ko lang. Ang balita mula sa sekretary ng chairman, balak ng chairman na itaas ako bilang direktor. Ano? Diyos ko, Juan, ikaw ay magiging isa sa top 20 sa mundo direktor ng grupo ng permanente kasaganaan. Napakahusay. Kuya, binabati kita. Ngayon, ang babaeng iyon na si Ana Reyes ay lalong hindi karapat-dapat sa'yo. Sino ba siya? 4 na taon na ang nakalipas. Nakita ko siya sa kalsada. Siya ay tangang-tanga. Inakala niya akong tagapagligtas niya noong una. Kailangan ko siya bilang libreng katulong. Ngayon, wala na siyang halaga. Dapat na siyang umalis. Napakagaling, kuya. Sa wakas, si Ana Reyes. Ang mahirap na iyon ay itatapon mo na. Pagkatapos ngayon, ako na ang direktor ng grupo ng permanente kasaganaan. Tanging ang babaeng tulad ni Sarah ay karapat-dapat na maging asawa ko. Juan, binabati kita katatapos mo lang maging supervisor at magiging director ka na. At sinabi pa ng chairman ng grupo ng permanente kasaganaan na si G. Pedro Reyes sa sarili niyang bibig. Diyos ko, totoo ba ito? Ang nangunguna sa top 20 ng mundo na grupo ng permanente kasaganaan, Juan Cruz. Talagang naiinggit ako sa'yo. Oo nga, simula ngayon, si Juan ay kabilang na sa mataas na lipunan, tunay na tagumpay na tao. Juan, ngayong umangat ka na, sa susunod huwag mo kaming kalimutan. Oo. Dahil sa husay ng kapatid ko at sa pagsisikap niya, ipinagmamalaki ko ang kapatid ko. Hindi tulad ng iba na araw-araw nagpapasingaw at nagbebenta ng siopaw. Sa buong buhay nila, ganyan na lang sila. Ana, huwag mong pansinin ang chismis nila. Ang pag-aalaga mo kay Juan ay tunay at tapat. Nakikita ko naman, kung may konsensya siya, dapat pauwiin ka niya para maging mayamang may bahay at mabuhay ng payapa. Wala akong pakialam kung maghirap o yumaman. Basta mahal ako ni Juan. Ay, malapit na ang oras, magsimula na tayo. Mga minamahal kong kamag-anak at kaibigan, ngayon ay isang kapana-panabik at magandang araw. Kanina lang nakatanggap ako ng lihim na balita. Malamang ako ay magiging direktor ng grupo ng permanente kasaganaan. Bukod pa riyan, may isa pa akong magandang balita na ibabahagi. Ang tagumpay ko ngayon ay dahil sa isang kababaihang matalino na tumulong sa akin. Siya ang tumulong sa akin upang matapos ang aking pag-aaral sa kolehiyo. At siya rin noong panahon ng aking paghihirap ay nagbigay ng lakas ng loob at tulong. Siya ang pinakamalapit sa akin. At pinakamamahal. Balita ko raw si Juan ay may mabait na kasintahan na tahimik na sumasama sa kanya sa trabaho, nakakainggit talaga. Hindi pa dinala ni Juan ang kanyang kasintahan upang makilala namin. Ngayon lang namin siya makikita. Talagang excited ako. Oy, ang galing sa wakas, nagkatuluyan na kayo.
Noon sinabi niya sa akin, kapag nagtagumpay ako, papakasalan niya ako. Mahal ko. Nakikita mo ba? Nagawa ko na. Ngayon, ipapakilala ko sa inyo ang aking kapareha sa buhay na makakasama ko habang buhay. Siya ay ang aking minamahal. Sara Aquino? Ngayon buntis na siya sa anak ko, 3 buwan na. Juan Cruz, paano mo masasabi na ang mahal mo ay si Sara Aquino? Hindi ba sinabi mo natiyak na pakakasalan mo ako? Ana Reyes, ano bang sinasabi mo? Si Sara ang babaeng pinakamamahal ko. Paano ako magpapakasal sa'yo? 4 na taon tayong magkasama. Ibinigay ko lahat sa iyo. Paano mo magagawa ito sa akin? Itinuring lang kita bilang isang ordinaryong kaibigan. Ang tulad mo, paano magiging asawa ko? Ang tulad ko? Tingnan mo ang suot mo, mga mumurahing damit. Ano ang meron ka para ikumpara kay Sara? Isa ka lang tindera ng siupao. Hindi ito lugar para sa iyo. Lumabas ka dito. Gustong gusto ko ang damit na ito. Ang isang taong kagaya ni Juan na napakahusay. Paano makakasama ang isang tindera ng siopaw? Siya at si Sara, mas bagay sila. Nagtrabaho ako para kumita, para makatapos ka ng master's degree. Sinabi mong gusto mong magtrabaho, ipinakilala kita sa grupo ng permanente kasaganaan. Ngayon, naging direktor ka na at gusto mo nang lumayo sa akin, di ba? Ano ba ang pera mo? At ikaw mismo ang nagbigay sa akin. Ang pera mo, paano maihahambing kay Sara? Ang tatay niya, ng chairman ng Feng's Group. Napakawalang hiya mo! Ikaw, isang dukha mula sa ilalim. Anong karapatan mong sabihin niyan? Sinira mo ang aking proposal party. Ikaw ang pinakawalang hiya. Juan Cruz. Bilisan mo at itong walang hiyang babae, palayasin. Ang DNA report, gaano katagal pa bago lumabas? Susundan ko ulit. Bilisan. Juan Cruz, maaari kang magdahilan. Pero ano ba ang totoo? Alam mo sa sarili mo. Ngayon mas mabuti, bigyan mo ako ng paliwanag. Kung hindi, tiyak na magsisisi ka. Ano ang pagsisisihan ko? Ang mahal ko ay si Sara. Ang makasama siya, anong pagsisisi ko? Nakakatawa ka. Ngayon ko lang nakita po ang tunay mong muka. Isipin mo na lang na ang 4 na taon kong pagbibigay ay inialay sa aso. Ngayon, kailangan mong humingi ng tawad sa akin. Ano ka ba? Humingi ng tawad sa iyo? Ngayon, agad-agad lumabas ka dito. Kung hindi, maghahanap ako ng tao para ayusin ka. Sinaktan mo ako, ikaw. Baliw na babae. Anong karapatan mong saktan ng kapatid kong babae? Ang basurang ito, gagamitin mo ito para mag-propose sa kapatid kong lalaki? Nakakatawa talaga. Ibalik mo sa akin. Ang singsing na ito para ko nang nakita ito sa isang lugar. Alam mo ba kung ano ang itinapon mo? Ano ba yon? Ang itinapon ko ay basura lang naman. Kunin mo na ang basura mo, lumabas ka dyan. Hindi ko na talaga kaya. Gaano pa katagal ang ulat? Sabi nila dadalhin agad, kukunin ko, bilisan mo. Juan Cruz. Malapit na ang engagement ceremony agad-agad. Ang babaeng ito na walang hiya, ngayon na ibigay sa akin palayasin. Manugang tama po kayo, papaalisin namin siya agad. Ang dapat umalis ay kayo. Inaapi ninyo ako, iniinsulto ninyo ako, gagawin ko kayong mawalan lahat ng bagay.
Nakakatawa ka talaga, sino ka ba para mawalan kami ng lahat? Dahil dati kang nakatulong sa akin ngayon, kusang loob ka umalis ka agad magiging marangal pa. Kung hindi, pagsisisihan mo sa buong buhay mo kung hindi ka aalis ngayon. Akala mo ba takot ako sa'yo? Titingnan ko. Ano ang magagawa mo sa akin? Mga kamag-anak at kaibigan, ang babaeng ito patuloy akong sinisiraan, ginulo ang aking welcome party at ang engagement proposal. Hayaan nating lahat palayasin natin ang babaeng ito. Umalis ka, umalis ka. Umalis ka. Sobra na talaga, kahit anak ko man siya o hindi, pipigilan ko ang lahat ng ito. Tatay, Siya ay anak ko. Tigilan niyo na. Tigilan niyo na lahat. Chairman, Ang chairman ng grupo ng Permanente Kasaganaan at ang panganay na anak ay personal na dumalo sa piging ni Juan Cruz. Chairman, panganay na anak. Mukhang talagang pinahahalagahan nila ang anak kong ito. Juan, sobra mong pinarangalan ang ating pamilya. Chairman, panganay na anak, huwag kayong magkamali. Ang babaeng ito, ilang beses na akong inaasar nito. Ngayon, sadyang ginulo ang aking proposal. Kami ay naghahanda na itaboy siya palabas. Walang gagalaw sa kanya. Juan Cruz, ang lahat ng ginawa mo sa akin ngayon, babalikan ko ito ng 100 ulit. Sino ka ba sa tingin mo? Isa ka lang taong nagbebenta ng siopaw. Ano ang magagawa mo sa amin? Pagsisihan ko na hindi ka napalayas ng mas maaga. Mayroon pa akong mahalagang bisita na aasikasuhin. Wala akong oras para sa iyo. Lumabas ka! Hoy, hoy, chairman! Ano ito? Hindi ninyo ba narinig ang sinabi ko? Walang gagalaw sa kanya. Chairman, kayo bakit ninyo pinapaboran ang babaeng ito? Tama, isa lang siyang nagbebenta ng siopao at isa pa siyang masamang babae na may masamang puso. Tumahimik ka. Ana, anak ko, ama mo ako. Natagpuan na kita sa wakas. Ikaw, tatay, Ana, tingnan mo, ito ang DNA report natin. At ito, tingnan mo. Ito ay nung nawala ka ang kalahating jade na nabali. ibig sabihin ba nito? sis nitong mga nakaraang taon, hinahanap ka namin lagi. Kuya. Tatay, Ana, huwag kang mag-alala. Simula ngayon, walang sino man ang mang-aapi sa iyo. Ay naku, siya talaga ay mula sa grupo ng Permanente Kasaganaan, anak ng chairman. Kung gayon, si Juan Cruz ba ay nagpalit ng malaki para sa maliit? Imposible! Paano naging posible ito? Siya, isang tindera ng siopao, paano siya magiging mula sa grupo ng Permanente Kasaganaan, anak ng chairman? Si Ana ay aking anak na nawala ng etamatanong taon. Sino man ang mang-aapi sa kanya ay kalaban ng grupo ng Permanente Kasaganaan. Dahil dati ikaw ang kasintahan ni Ana Reyes, ginawa ko kayong pangkalahatang tagapamahala. Ngayon tatanggalin ko ang iyong lahat ng posisyon sa grupo ng Permanente Kasaganaan. Hindi pinaghirapan ko ito ng matagal upang makamit ang aking posisyon ngayon. Ana Reyes, may mga bagay tayo no na ginawa nating mali, pero pamilya pa rin tayo. Pakiusap,
kausapin mo ang tatay mo na huwag alisin si Juan Cruz sa trabaho. Ana, mahal mo ako ng sobra. Gumastos ka ng maraming oras at pera para sa akin para marating ko ang kinaroroonan ko ngayon. Talaga bang gusto mong makita ako? Na mahulog mula sa mataas na lugar? Anak, ngayon ano ang gusto mong gawin? Gawin mo lang kung ano ang gusto mo. Kapatid, lagi ka naming susuportahan. Si Ana Reyes pala ay anak ng chairman ng grupo ng Permanente Kasaganaan. Pakasalan siya ay higit na mabuti kaysa kay Sara Aquino. Si Ana Reyes ay napakadaling lokohin. Kapag nakiusap ako sa kanya, tiyak na papayag siya. Ana, alam ko na may hindi pagkakaunawaan sa pagitan natin. Maaari kong ipaliwanag ng malinaw. Juan Cruz, mahal kita. Dahil noong ikaw ay noong ako ay nasugatan, noong ako ay nasa bingit ng kamatayan, binigyan mo ako ng iniksyon at iniligtas ako. Sa mga nakaraang taon, lagi kong ginawa ang lahat ng paraan para suklian ka. Pero hindi ibig sabihin na wala akong limitasyon. Gamot. Hindi mo alam ang iniksyon kung bakit ako nasa kama mo. Nasugatan ka. Ako ang nagligtas sa'yo. Saan mo ako iniligtas? Hindi ko alam. Kaya pala hindi ikaw ang nagligtas sa akin. Sino kaya ang nagligtas sa akin? Hindi iyon mahalaga, Ana. Sa loob ng 4 na taon ang dami mong ginawa para sa akin. Alam ko na mahal mo pa rin ako, di ba? Si Sara Aquino ang nangakit sa akin. Siya ang pumilit sa akin na sumama sa kanya. Ang totoo, ang tunay kong mahal ay ikaw lang. Ana, pwede mo bang sabihin sa tatay mo na huwag akong tanggalin? Juan Cruz, Ang sinasabi mo, walang hiya ka. Ngayon kahit isang salita ay hindi na ako maniniwala pa. Ana, huwag. Huwag mong gawin yan. Ang welcome party mo ay hindi ba ako welcome? Kung gayon wala itong kahulugan ng pag-iral. Ana, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Naalala ko, ang hotel na ito ay pag-aari ng grupo ng Permanente Kasaganaan. Ngayon ako naman ang magpapalayas sa inyo. hindi pwede. Ana, sinusuportahan kita. Ana Reyes, hindi ko talaga hahayaan na gawin mo yan. Ito ang matagal ko nang inaasam, na engagement party. Baliw na babae, sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan para gawin ito? Teritoryo ko ito. Gagawin ko ang gusto ko. Hindi ba kayo isa-isa akong pinaalis? Ngayon, kayo naman ang umalis. Hindi. Ana, wag mong gawin iyan. Kung hindi, ang pamilya natin ay tuluyang masisira. Ana Reyes, ayoko nang dumanas ng hirap. Patawarin mo kami. Ana, ako ang may kasalanan dati. Tayo na uli. Mali ako. Tay, paalisin mo na silang lahat. Mga tao. Ang mga taong ito, palayasin ninyo lahat. Oh, Tay, pigilan mo sila. Pedro Reyes, ako ang chairman ng grupo ng Feng. Michael Aquino, sana pag-isipan mong mabuti. Bago ka magdesisyon, Narinig mo ba ang sinabi ko? Palabasin sila. anong ginagawa ninyo? Matapang ka para suwayin ang utos ko. Ang kagustuhan ng anak ko ang pinakamahalaga, kahit sino pa siya. Gago? Tay, kuya, tara na. Ana, huwag kang umalis. Sandali. Ana, Ana Reyes, pababayaran ko sa iyo ito. Grupo ng Permanente Kasaganaan lang yan. Sa harap ng pamilya Feng ng lungsod ng Ilog, wala sila. Pamilya Feng ng lungsod ng Ilog, iyan ay nasa lungsod ng Ilog. Ang pamilya Feng na kilala bilang isang siglo gulang na mayamang pamilya. Iyan ay kapangyarihan at kayamanan na napakalaki at kahanga-hanga. Grupo ng Permanente Kasaganaan ay naglakas loob na saktan ang pamilya Feng ng lungsod ng Ilog. Talagang walang takot sa kamatayan.
Sinasabi ko na ito sa inyo. Ang pamilya Feng ay hindi kayo patatawarin. Tay, ang pagkasira sa pamilya Feng malaki ba ang epekto sa atin? Hindi naman mahina ang pamilyatan natin, sila pamilya Feng. Ay hindi maglalakas loob na gawan tayo ng masama. Ate, gawin mo ang gusto mo. Ana, Oy, mula ngayon ito na ang bahay mo. Isang lugar na tunay na para sa'yo. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Salamat, tatay. Salamat, kuya. Tama nga. Ang silangang bahagi ng compound na ito, huwag kang pumunta doon. Iyon ay pag-aari ng templo ng mga bituin, pribadong lupain. Kung magagalit mo sila, isang daliri nila ay kayang sirain ang buong grupo ng permanente kasaganaan. Kaya pala ang mga tauhan ko tirahan ay nasa compound na ito. Ana, ang card na ito ay may 100 milyon. Maaari kang bumili ng kahit ano na gusto mong bilhin. Salamat, tatay. Bukas ay ang handaan ng pamilya Reyes. Maraming tanyag na tao ang imbitado. Gusto ni tatay na bukas ipakilala ka sa lahat ng tao sa handaan. Tandaan mong mag-ayos ng mabuti. Sige. Tatay? Siya si Ana. Natagpuan na natin siya sa wakas. Ana, tawagin mo si Lolo. Lolo. Ang anak na ito ni Pedro Reyes ay talagang kahanga-hanga. Bakit naman? Na-offend niya ang pamilya Aquino ng lungsod ng Ilog. Paano pagbalik niya ay nagdulot ng malaking problema? Tatay, hindi naman kasalanan ni Ana yon. Ang pamilya Aquino ang unang umapi kay Ana. Ang anak na babae ni Michael Aquino ay nakialam sa kasal ni Ana. Lolo, kahit anong mangyari, si Ana ay kabilang sa pamilya Reyes. Hindi natin pwedeng hayaang ang pamilya Aquino apiin ang pamilya Reyes, hindi ba? Dahil kay Pedro Reyes, ako na ang bahala sa bagay na ito. Gusto ko lang makita kung paano ninyo lulutasin ang problemang ito. Tingnan natin kung paano ninyo haharapin ang bagay na ito. Mr. Feng, maligayang pagdating sa aming handaan ng pamilya Tan. Hindi ako pumunta para sa anumang handaan. Pumunta ako upang bigyan ang pamilya Tan ng isang pagkakataon. Paalisin ang 3 taong ito sa pamilya. Sa ganitong paraan, ang aming pamilya Feng ay hindi na makikipag-away sa pamilya Tan. Masyado kang mayabang. Ang inyong pamilya Feng sa lungsod ng Ilog bagamat malakas, ngunit ang aming pamilya Tan ay hindi mahina. Talaga bang para sa babaeng ito makakasakit kayo sa aming pamilya Feng ng lungsod ng Ilog? Sinasabi ko sa inyo ng malinaw, ang halaga nito ay hindi ninyo kayang bayaran. Hindi ko hahayaang ang aking anak na babae ay inaapi pa ninyo. Huwag kang mag-alala kapatid, poprotektahan kita. Sabihin ninyo ulit ang inyong pamilya Tan. Handa na ba talaga tanggapin ang galit ng aming pamilya Feng? Binata? Ako na matandang ito ay nabuhay ng maraming taon. Hindi pa ako nakatanggap ng banta mula kanino man. Ana Reyes, patay ka ngayon. Ang mga paghihirap na dinanas namin ni Sarah, babalikan ko ng 100 at 1,000 beses mula sa iyo. At ang buong pamilyatan ninyo? Dahil matigas ang ulo, saka hindi na ako magiging magalang. Lumabas ka na, kapatid. Ito si Mr. Feng Long, sugo ng templo ng mga bituin. Ano? Ito, Totoo ba ang sinasabi? Totoong ganito. Kahapon ko lang narinig na ang templo ng mga bituin ay nag-angat ng isang sugo. Hindi ko inaasahan na taga-pamilya Feng. Diyos ko, sugo pala ng templo ng mga bituin. Ang templo ng mga bituin, ngunit sa mundong ito ang pinakamalaking lihim na organisasyon. May kapangyarihang hindi mahuhulaan. Sino yung nagsabi kanina na hindi takot sa pamilya Feng ng lungsod ng Ilog?
Ay, siguradong mali ang narinig mo. Wala kaming ganong intensyon. Talagang wala. Hindi ba sinabi ninyo na sino mang mang-api kay Ana Reyes ay laban sa grupo ng Permanente Kasaganaan? Tingnan natin kung ano ang kaya ng grupo ng Permanente Kasaganaan na gawin sa akin. Hindi po, talagang hindi. Si Sarah ang pinakamamahal kong pamangkin. Ang anak mo at ang mga apo ay naglakas loob na saktan siya. Inuutusan kita na ibigay sa akin ngayon din ang 3 taong ito. Kung hindi, gagawin ko na. Hindi na makita ng pamilya Tan. Ang araw ng bukas. Mahal na Sugo, ang bagay na ito ay ginawa lamang ni Ana Reyes. Kunin mo na siya. Tatay? Pinaghirapan nating hanapin si Ana siya ang sarili mong apo. Paano mo kayang ibigay siya upang pahirapan? Lolo? Iyan ay ang templo ng mga bituin. Hindi natin kayang kalabanin ng pamilya Tan. Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatan na pumili ng 3 taong ito? Dadalhin ko silang lahat. Tama. Magdesisyon ka na walang pasensya ang tiyuhin ko. Kailan pa naging sugo ng templo ng mga bituin ang isang basurang tulad mo? Kailangan na nating maglinis ng hanay. Ikaw itong walang hiya, inaapi mo ang pamangkin ko. Ano ka ba? Nangahas kang manghusga sa templo ng mga bituin. Tito, hinahamak niya ang templo ng mga bituin, bigyan mo siya ng leksyon. Tatay, naniniwala akong may paraan ka. Ako ang anak mo. Sina Carlo at Ana ay mga mabubuting bata. Iiwan mo ba talaga kami? Ay, tatay, talaga bang isasama mo ang buong pamilya Reyes laban sa templo ng mga bituin? Hindi ako tutol. Mawala ng tuluyan ang pamilya Reyes. Tingnan mo. Mahal na Sugo, gawin mo ang gusto mo. Tatay, Sinira ninyo ang proposal ko, hindi ba kayo mayabang? Ginawa ninyo akong tawanan. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang mangyayari kapag sumalungat kayo sa akin. Lumalaban ka pa, talagang ayaw mo maniwala hanggat hindi mo nakikita. Puta, sinaktan mo ang tauhan ko, gulpihin niyo siya. Ana, tumakbo ka na ngayon, bilisan mo. Lintik na galit na talaga kayo sa akin, walang makakatakas. Laban, hindi ba kayo marunong lumaban? Tumayo kayo! Ana, Huwag kang makialam. Ana, may pagkakataon pa, tumakbo ka. Imposible. Mga langgam na gusto labanan ang elepante. Tito, sila, wag ninyong palampasin ang isa, lalo na si Ana Reyes. Saktan ninyo ng todo ang babaeng ito. Tama. Carlo. Ana, tumakbo ka. Ana, tumakbo ka. Huli na. Bro, anong problema mo? Bro, ano to? Okay ka lang? Bro, anong nangyari sa iyo, bro? Dati alam ko lang na malakas siya.
Pero hindi ko inaasahan na siya pala ay kayang itapon ang isang malakas na lalaki. Ana, nagagawa mong sipain siya hanggang sa matumba. Ay, Sinaktan niya ang espesyal na sugo ng templo ng mga bituin. Ito. Ay, Anong gagawin natin? Ay, tumigil ka sa pag-ikot. Bro, Kuya, hayaan mo ako. Bunso. Bunso. ito imposible ito. Nakakatakot. Lalaban pa ba? Ikaw? Teka lang dyan. Tatawagan ko ngayon ang kuya ko sa telepono. Siya ang kapitan ng templo ng mga bituin. Ikaw. Mamamatay ka na. Hintayin mo. Kapitan ng unang pangkat, inaasahan ko. Kayo. Hintayin ninyo ako. Dumating na ang kuya ko. Kayo. Walang makakatakas. Ha ha ha, sinasabi ko sa inyo, si Zaka, kapitan ng unang pangkat ng templo ng mga bituin. Siya ang noong nakaraang taon kampeon sa labanan sa piitan. Siya ay may 23 sunod-sunod na panalo, record na walang talo. Mamamatay kayo. Ha 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 ha. Ang galing, ngayon itong si Ana Reyes na babaeng walang hiya sa wakas ay hindi na makakatakas. ito pala ay ang kapitan ng unang pangkat ng templo ng mga bituin, si Zaka. Tatay, malaking problema na ito. Palayasin mo sila. Huwag mong idamay ang pamilya Tan. Ay, Kuya Tatay, ayos ka lang ba? Ana, kailangan mong umalis ngayon din. Ang galing mo naman. Naniniwala si tatay na makakatakas ka. Tumakas ka na. Okay lang yun, Tatay. Hindi pa sigurado kung sino ang tatakas mamaya. Ana, bilisan mo at tumakas. Bakit ka ba sumusuway? Ikaw. Dumating ka. Dumating na sila. Kapitan. Ang galing ng babaeng yan, ha? Kaya kanyang gawing ganito. Nasaan siya? Siya yun. Kapitan, patumbahin mo siya ng husto. Kapitan, bakit mo sinaktan ang kapatid ko? Amo, Kapitan, bakit hindi mo siya patahimikin? Luluhod ka pa sa babaeng ito? Ito ay, ano ba talaga? Ano ba talaga ang nangyayari? amo. Kakasaway ko lang sa'yo. May sala ako, parusahan mo ako. Tumayo ka na, alam kong hindi mo sinasadya. Amo, ngayon ko na itong taong lumait sa'yo aalisin. Kapitan. Kapitan, nagsumikap ako ng husto para maging sugo ng templo ng mga bituin, Kapitan. Alam mo ba kung sino siya? Siya ay ang Panginoon ng ating templo ng mga bituin. Ang Panginoon ng templo ng mga bituin. Imposible siya. Paano naging siya ang Panginoon ng templo ng mga bituin? Iyan ay nang lihim na samahan. Ang kataas-taas ang pinuno. hindi. Imposible. Ano bang biro ito? 4 na taon ko siyang kilala, tindera lang siya ng almusal. Paano magiging may-ari ng templo ng mga bituin? Tama. Baka may mali itong si Ana Reyes, tindera lang siya ng siopaw. Ana, totoo ba ang sinasabi niya? Ikaw ba talaga ang may-ari ng templo ng mga bituin? Tama ang sinabi niya. Ako nga ang may-ari ng templo ng mga bituin.
Ano bang katangahan ang nagawa ko? Ito ang sumisimbolo sa singsing ng Panginoon ng Templo ng mga Bituin. Diyos ko! Templo ng mga bituin. Panginoon. Hindi. Hindi ito maaaring totoo. Itong singsing. Hindi ba ito ay sa handaan ng pagpasok ni Kuya? Na ibibigay ni Ana Reyes kay Kuya? Regalo ng panunuyo? Singsing ng kasal. Si Ana Reyes ay talaga namang ibibigay sa akin ang singsing ng templo ng mga bituin. Ayoko na. Nako, Diyos ko! Ano ba ang mga pinalampas natin? Dati, itinapon ko pa ang singsing na iyon. Itinapon. Sana mamatay na ako. Noong mga oras na yon, pinagtawanan ko pa na mura lang iyon. Muntik ko nang makuha ang templo ng mga bituin. Yun ang pinakamakapangyarihan na lihim na organisasyon, sobrang lakas. Dati, noong bigyan niya tayo ng alahas, sabi niya na suot iyon ng reyna ng Inglaterra. Pinagtawanan ko siya noon at itinapon pa sa basurahan. Ay naku! Sinauna pala iyon. Ang diamante, ang perlas, ang laki-laki, milyon-milyon siguro iyon. Sobrang nagsisisi ako. Aray, Anak ko, mahal na mahal ka ni Ana Reyes. Ngayong ito, taos-puso kang humingi ng tawad sa kanya, sigurado akong ibibigay niya muli ang singsing sa iyo. Tama ka, Anay. Mahal na mahal ako ni Ana hanggat magmakaawa ako sa kanya, mapapatawad niya ako. Ikaw? Ana, mali ako. Ang nangyari nung nakaraang handaan ay naguluhan ako. Mahal pa rin naman natin ang isa't isa, di ba? Magbalik tayo. Pinakasalan mo ako. Ana, pakiusap, pakasalan mo ako. Juan Cruz. Ikaw ay walang hiya. Paano mo ako niloko? Tumahimik ka. Ikaw na tong masama. Kasalanan mo ito. Oo, kung hindi ka lang nakialam sa relasyon ng anak ko at ni Ana Reyes, dapat sila ay kasal na. Si Juan Cruz ang unang lumapit sa akin. Kayo ang masasama sa pamilyang ito. Ana, huwag kang makinig kay Sara Aquino. Minahal natin ang isa't isa noon. Ana, balikan natin ang dati, 'di ba? Okay lang ba? Ang aking pinasasalamatan ay ang nakaraan, yung taong sumagip sa akin. Pero ikaw, wala kang kwenta. Hindi ba sinabi ko na? Ayoko nang makita ka pa. Sinabi mo na gagawin mo. Ang lahat para sa akin. Ana, paano mo nagawa yan sa anak ko? Kapag naaalala ko nakasama kita sa napakatagal na panahon, nasusuka ako. Sinayang ko lang ang buhay ko. Kung lalapit ka pa kay Ana, sasapakin kita hanggang mamatay. Amo, ngayon na, aalisin ko na tong taong walang galang sa'yo sa mundong ito. Huwag, Kapitan. Along. Huwag. Along. Huwag. Elong, huwag. Mamaya na kayo. Hindi nyo kami pwedeng gawin ito. Ito ang kahihinatnan ng paghamon sa templo ng mga bituin. Ang sinumang lumabag sa kanya ay mapaparusahan. Ang inyong pamilya at ang nasa likod ninyo, ang pamilyang Feng ng lungsod ng ilog, ay wala ng dahilan para umiral. Hindi dapat ganito. Ang pamilyang Feng ng lungsod ng ilog ay umiral na sa loob ng daan-daang taon. Hindi dahil sa amin ay madamay ang pamilyang Feng. Ana Reyes. Kasalanan ko, hindi kita dapat ginawa ng ganoon. Nakikiusap ako sa'yo, patawarin mo ako. Alam kong mali ako. Pakiusap, huwag mong gawin ito. Patawarin mo kami. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag. Paano nangyari iyon? Ang pamilya Feng sa lungsod ng ilog, napakalaking negosyo ng pamilya dahil lang sa sinabi mo na wala lahat. Hindi, ayaw ko pang mamatay. Mapakiusap, magmakaawa ka sa kanila. Kasalanan naming lahat ito. Mahal na mahal mo si Hao, siguradong hindi mo kami sisisihin, di ba? Oo. Ate Ana, patawarin mo kami. Lahat ng dati naming kasalanan. Pakiusap. Ay! Mali kami, Ate Ana? Mali kami. Ana, tara, Ana. Kuya, tatay, umalis na tayo. Sige, umalis na tayo. Pedro, pasensya na. Hindi ko dapat, tatay. Sa ginawa mo kanina, na iniwan si Ana at Carlo, labis akong nadismaya. Ako,
Tatay, huwag kang mawala. Tatay, hindi ka pa gumagawa ng testamento. Kung maaari lang, ibalik ang oras. Sana ganun na lang. Tatay, Ikaw at si Liza Bautista, kamusta ang relasyon ninyo kamakailan? kamakailan ay hindi niya ako pinapansin. Hindi ko rin alam kung bakit. Mahal mo siya sa loob ng maraming taon. Dapat na magkaayos na kayo. At saka, si Liza Bautista ay anak ng chairman ng grupo ng Andres, anak ng chairman. Kung magpakasal kayong dalawa, sa ating grupo ng Permanente Kasaganaan at grupo ng Andres ay isang napakagandang bagay. Alam ko. May isang alahas sa auction, tinatawag na luha ng sirena. Sabi nila, si Miss Liza Bautista ay gustong-gusto ito. Bilhin mo ang alahas na iyon, ibigay mo kay Liza. Sige. Ang card na ito ay naglalaman ng 200 milyon. Salamat, tatay. Ana, ako pagdating sa panliligaw sa babae, hindi ako masyadong magaling. Pwede mo ba akong samahan pumunta sa auction? Maganda kang magsalita para sa akin. Walang problema. Ang galing. Hindi ko talaga kayang isuot ito. Ang sakit, kumapit ka sa braso ko. Sige. Liza, tinawagan kita, bakit hindi mo sinagot? Si Ana ang aking matalik na kaibigan. Amo, may isa sa likod may problema sa subastang bagay. Pumunta kayo at ayusin agad. Bantayan mo si Ana, aayusin ko at babalik ako. Sige. Secretary Jiang, totoo ba sinasabi ninyo, ang templo ng mga bituin ay ang may-ari na si Miss Tan na hindi nagpakita ngayon ay talagang nasa inyong auction house? Ay 4 na taon na makikita ko na siya muli. Kung makakasunod ako sa tabi ng may-ari ng templo ng mga bituin iyon ay napakabuti, hahaha. Ano? Nandyan din ang kapatid ko na si Mark Delgado. Secretary Jiang, ngayon lahat ng binili ni Miss Tan sa auction ako na ang magbabayad. Darating ako agad. Mark Delgado, yung manliligaw ni Liza Bautista. Sino ba si Mark Delgado? Hindi mo kilala si Mark Delgado? Siya ang pinakamayamang pamilya sa lungsod ng Ilog, ang tagapagmana ng pamilya Chin. So si Mark Delgado pala ay yung laging sinasabi ni Daniel Lopez na yung laging nagmamakaawa sa kanya na maging alagad na pabigat. Sige, bitawan mo na. Pasensya na, Carlo. Alam mo naman, nitong mga nakaraang araw, tumutulong ako sa tatay ko sa trabaho. Busy ako. Pero nakahanap ka naman ng kadate. Saka ipapakilala kita. Ito si Ana Reyes, ang kapatid na hinanap ko ng 18 taon. Kumusta binibining Liza? Naalala ko na. Ikaw yung mga nakaraang araw na dumalo sa isang welcome party, nag-propose sa fiancé ng iba, tapos pinalabas yung babaeng yun. Liza, saan mo narinig ang chismis na iyan? Hindi ganoon. Ang manloloko na iyon ang nanakit sa kanya. Magsisimula na ang subasta. Maupo na tayo. Liza, hindi ka ba uupo sa amin? Kamakailan, ang grupo ng Andres ay nakikipag-usap sa Chin tungkol sa pakikipagtulungan sa isang daungan. Ako at si Mark, marami pa mahahalagang bagay na pag-uusapan. Tatawagan kita. Tara kuya. Tayo na at umupo doon. Tara na.
Parang pandikit ang batang ito, hindi matanggal. Si Carlo Reyes ay isang boring na lalaki. Hindi naman dahil gusto niya akong gastusan, pero magandang backup. Kapag kumaway ako ng daliri, siya, parang asong naaamoy ang buto lalapit ng maayos. Akala ko gusto mo siya. Ano ka ba? Laro lang ito sa kanya. Sineseryoso niya, tangang tao. Maya-maya paglaruan natin siya ng husto. Bahala ka. Pero kailangan mong bilhin para sa akin ngayon ang luha ng sirena na iyon. Noong una ko itong nakita, napagdesisyonan ko na dapat ay akin ito. Walang problema. Magsisimula ang subasta. Ito ay mula sa porselana ng dinastiyang Song, panimulang bid 500,000 piso. 700,000 piso. 1 milyong piso. 1 milyon isang beses. 1 milyon 2 beses. 1 milyon 3 beses. Naibenta. Ang susunod na item na ito ay isang bagay na gustong-gusto ni Reina Marie ng France noong siya ay nabubuhay isang kwintas, tinatawag na luha ng sirena. Ang kahulugan ng pangalan nito ay walang hanggang pag-ibig. Ito ay pag-aari ng isang malaking kolektor na kanyang pinakamamahal. Ibinigay niya ito sa kanyang asawa. Nagmahalan sila habang buhay. Gayunpaman, noong nakaraang buwan pumanaw na ang kanyang asawa, kaya nagpasya siya na i-auction ang kwintas na ito. Sana ang kanilang magandang pag-ibig ay maipasa sa susunod na magkasintahan. Ito ay isang bihirang kayamanan, bibilin ko ito para sa iyo. Salamat, Mark Delgado. Sige. Mark, ano ba talaga ang gusto mo sa kanya? Ako at si Liza Bautista ay magkaibigan mula pagkabata, mula elementarya hanggang kolehiyo. Lagi kaming nasa iisang paaralan. Siya ay matalino at maganda. Laging sikat. Lahat ay gusto siya. Siya ang diyosa ng lahat ng kalalaki. Noong high school ako, inamin ko na ang nararamdaman ko sa kanya. Pero hindi niya ako sinagot. Ay, mukhang malungkot nga yun. Pero sa pagkakataong ito, tiyak na magtatagumpay ako sa pag-propose. Luha ng sirena, panimulang bid 3 milyon. 5 milyon. 8 milyon. Paglaruan natin siya. 20 milyon. 30 milyon. 100 milyon. 100 milyon. 100 milyon. 50 milyon. Diyos ko, ang kwintas na ito ay naibenta ng 150 milyon. Tingnan nyo, ito si Carlo Reyes ng pamilya Reyes at si Mark Delgado ng pamilya Delgado. Ay nakikipag-agawan para sa kwintas na ito. Baliw ba ang batang ito? Ang pamilya Delgado ay hindi lang ang pinakamalaking pamilya sa lungsod ng Ilog, kundi pati na rin ang pinakamalaking kasosyo ng templo ng mga bituin sa loob ng pamilya. Maraming tao sa templo ng mga bituin may mahahalagang posisyon. Bata, ang inyong pamilya Reyes sa lungsod ng Ilog ay hindi itinuturing na maharlika. Kailangan mong maunawaan. Ang kalaban ng aming pamilya Delgado ang kahihinatnan. Ito ay isang auction house. Ayon sa patakaran, ang may pinakamataas na bid ang mananalo. Sige, ito ang pinili mo. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang kapangyarihan ng pamilya Delgado. 300 milyon. Mark, ang gwapo mo! Diyos ko, 300 milyon. Talagang karapat-dapat na tagapagmana ng pamilya Delgado. Naghahanap ka ng gulo. Kahit ang buong pamilya Reyes, lahat ng ari-arian pagsamahin, hindi pa rin katumbas ng pamilya Delgado isang maliit na daliri. 300 milyon isang beses. Mark, ipagpatuloy ang pagbid. Hindi, Ana, hindi ko magagamit ang pera mo. Okay lang, gamitin mo na lang. Sabihin daw, ikaw ay isang nagtitinda sa kalsada ng almusal na may bahay. Mayroon ka bang 100 piso sa iyong card? Liza, si Ana ay hindi isang may bahay. Siya ay talagang... Sino siya? Wala akong pakialam. Alam ko lang hindi niya tiyak na kayang maglabas ng 300 milyon. Hindi totoo iyon. Mayroon siyang pera na ito dahil siya ay... Tama na. Pinaghihinalaan ko. Na ginugulo niya ang auction.
300 milyon, 2 beses. Sumuko ka na, hindi talaga katapat ng pamilya Delgado. 300 milyon. 1 billion. 10 bilyon. Ang buong grupo ng permanente kasaganaan na pinagsama-sama mga tesa bilyon lang. Itong babae hindi naman siguro scammer, kaya niyang maglabas ng 10 bilyon. Scammer? Pinaghihinalaan ko ginugulo niya ang subasta scammer siya. Hinihiling ko. I-verify ang pondo. Oo, kung wala sa kanyang card ang 10 billion, ang organizer dapat siyang palayasin. Sinusuportahan ko. Sinusuportahan ko rin scammer. Hindi pwedeng pumasok sa subasta ni Sofia Mendoza. Ito ay insulto. Itong binibini ayon sa patakaran ng subasta. Kapag sobrang taas ng halaga ng bid, ang katunggali sa bidding ay maaaring humiling ng verifikasyon ng pondo. Isang walang karanasan sa mundo may bahay naglakas loob sa subasta manggulo at sumigaw. Hindi ko inakala na ganito kabilis malalantad ang daya. Kapag na-verify na wala kang 10 billion, magbabayad ka ng malaking halaga. Oo nga, nasaan ang pera? Ilabas mo na. Ikaw naman, mas mabuti pang mag-empake ka na at umalis ka na. Carlo Reyes. Ang pamilya Reyes, sa tingin ko, kailangan pa ng maraming aralin sa etiquette para hindi sa labas mapahiya. Lisa Bautista, sa tingin ko ikaw ang bastos. Sige kuya. Siyempre. Templo ng mga bituin. Anong sinabi mo? Wala, susuriin ko agad ang pera. Patay na siya. Naglakas loob na galitin ang pinuno ng templo ng mga bituin. Carlo Reyes. Payuhan kitang bawi mo ang sinabi mo, na-offend ako. Pasensya na, Lisa. Hindi ko dapat sinabi sa'yo ang mga ganyang salita. Pero si Ana ay kapatid ko. Binastos mo siya at iyon ay napakawalang galang. Ano bang mali sa sinabi ko? Kakabalik lang niya sa mayaman nilang pamilya. Dati, isa lang siyang may bahay. Saan siya kumuha ng ganyang kalaking pera? Tama ang sinabi ng kuya ko. Wala ka talagang modo. Paano mo ako nagawang sabihan ng ganyan? Teka lang, maglakas loob na mag-iskandalo sa subasta ni Miss Sofia Mendoza. Mag-ingay ka lang, hintayin mo. Turuan ka niya kung ano ang modo at kung paano ito baybayin. Sofia? Hindi ba siya ang ating mabuting kaibigan si Sofia? Subasta niya ito? Tama. Ang magalit kay Miss Sofia ay hindi gaya ng galit sa pamilya Delgado na basta-basta lang. Ang pamilya ninyong Reyes ay magiging pira-piraso. Subukan mo na. Naipasa ang verification ng pondo. Ang laman ng account ni Miss Reyes ay higit pa sa 1 bilyon. Ituloy ang subasta. Hindi, imposible ito. Paano siya naging mayaman? Mali ba kayo? Gusto kong mag-apply para muling i-verify ang kapital. Kino-question mo ba si Miss Sofia Mendoza sa subasta? Ako, hindi naman. Isa lang siyang may bahay. Nagbebenta ng siupaw sa bangketa. Diyos ko, itong babaeng si Ana Reyes, ano ba talaga ang kanyang pinagmulan? Bakit siya may ganito karaming pera? Mahal na Miss Ana, eto na, pakibalik ang iyong card. Hindi ako makapaniwala. Ang auctioneer ni Miss Sofia ay sobrang gumagalang sa kanya. 1 bilyon, 1 beses. Kung hindi ka pa magbibid, mapapasakin ng kwintas. Mark. 1 bilyon, 2 beses. Sa card mo, kung walang 1 bilyon, ay kailangan kong palayasin ka. Lumabas ka. 1.5 bilyon. Mark, tunay kang lalaki. 1.5 bilyon. Makakasali ito sa record ng subasta. Ano, lalaban ka pa ba? Bilang tagapagmana ng pamilya Delgado, gumastos ng 1.5 bilyon para sa isang kwintas ay ang aking limitasyon na. 5 bilyon. $9 billion. Ana, ang kwintas na ito ay hindi nagkakahalaga ng 5 bilyon. Carlo, pero gagamitin mo ito para sa proposal, di ba? Hindi na. Nakita ko na kung ano siyang tao. Hindi ko na siya i-proposal. Sige. Ano? Binili mo ang kwintas na ito para sa akin? Para sa proposal?
Liza, mahal kita ng matagal. Ngayon ko lang nalaman kung anong klase kang tao. Hindi ka karapat-dapat sa kwintas na ito. Angin bilyon una. Isang mababang kwintas 5 bilyon. Ang pamilya Reyes, kahit ibenta ninyo ng maramihan, wala kayong ganon karaming pera, maghintay kayo malugi. Carlo, ikaw, Tiyak na may paraan ka. Anak, huwag nating bilhin ng napakamahal na kwintas. Ay, Okay lang, Carlo. Ang kwintas na yon ay hindi rin gaano karami ang halaga. Ang patakaran ng subasta, kapag nagtaas ka ng kamay, hindi ka na maaaring magbago ng isip. Tingnan natin kung ngayon, maaari ba kayong makakuha ng kwintas. 5 bilyon ikalawa. 5 bilyon ikatlo. Sold! Mangyaring magbayad. Pasensya, hindi tinanggap ang pagbabayad. Hahaha, hindi na-accept ang bayad. Ganun pala, talaga kang malaking sinungaling. wala ka namang 5 bilyon, wala kang hiya. Nakakahiya. Kailangan nating harapin ang babaeng ito ngayon din. Ginawa niya ang auction ni Miss Ye na parang ano lang, naglakas loob siyang mang-away sa mas malakas. Ana, ano ito? May problema ba sa card? Hindi ko rin alam, may hindi bababa sa 10 bilyon ng card ko. Ginulo ng babaeng ito ang auction, dapat siyang magbayad ng malaking halaga. Tapos na kayo. Totoo. Baka madamay din ang pamilya Tan. Mangyaring huwag kayong magsagawa ng walang basihang haka. Ito ay makakasira sa reputasyon ni Miss Tan at magdudulot ng pinsala. Kami ay mahigpit na uusigin ang mga nagkakalat ng chismis. Ano? Ano ba talagang nangyayari? Hindi naman dahil sa kakulangan ng pondo ni Miss Tan kundi may isang tao na nagbayad na para sa kanya. May nagbayad ng 1 bilyon para sa akin? Sino siya? Hindi. Paano naman may? Para sa babaeng ito gumastos ng 5 bilyon? Para lang sa isang simpleng kwintas? Lahat ng aking ari-arian ay 10 bilyon lang. Anong sinabi mo? Bumili ng kwintas si Miss Ana para sa 5 bilyon. 5 bilyon. Pero ang lahat ng aking ari-arian... Secretary Chen, kung makukuha ko lang ang pagkilala ni Miss Ana, ang 5 bilyon na ito ay handa kong bayaran. Mahal na Miss Ana, mamaya, ibibigay namin ang napanalunan ninyo. Luha ng sirena sa inyo. Salamat. Nababaliw na. Gumastos ng 5 bilyon para sa isang lumang kwintas? Nakakabaliw talaga, Ana. May nagbigay sa iyo ng isang kwintas na nagkakahalaga ng 5 bilyon. Si Mark Delgado talaga natalo sa isang babae. Ngayon ay isang kahihiyan para sa pamilya Delgado. Si Mark Delgado, bilang tagapagmana ng pamilya Delgado, ngayon ay natalo ng isang binibini mula sa pamilya Tan at nilapastangan. Kung kumalat ang balitang ito, ang kanyang posisyon bilang tagapagmana ay pagtatawanan ng buong lungsod. Hahaha. Ano, gusto mo ba talaga? Pero, ang kwintas na ito ay akin. Mark. Ang babaeng ito ay lagi tayong iniinis. Sige na, Ana, nakuha na natin ang item, uwi na tayo. Tara, alis na. Binata ng pamilya Tan. Akala mo ba na maaari mo akong saktan at basta-basta ka na lang aalis? Umalis ka kung gusto mo.
ano ngayon? Talaga bang makakaabot ka ng 5 bilyon? Gago. Kahit may 5 bilyon ka, sa isang salita lang ng pamilya Delgado, ang pamilya Tan ninyo ay mawawala sa balat ng lupa. Excited na ako. Putang ina, ginagalit ninyo ako. Ngayon, bibigyan ko kayo ng leksyon. G-Chen, talaga bang balak ninyo sa subasta ni Miss Sofia Manggulo? Ito ang sulat ng pamilya Delgado. Maaaring ipaubaya sa templo ng mga bituin para magdaos ng isang malaking kaganapan. Ibigay kay Miss Sofia Mendoza. Tiyak na papayag siya. G. Delgado, pinapayuhan ko kayong huwag manggulo dito. Kung hindi, magsisisi kayo. Wala kang karapatan na magsalita bilang subasterong tulad mo. Umalis ka. Tikman nila ang lakas ng inyong mga kamao. Lalabanan ninyo kami, Mark. Magsisisi kayo sa buong buhay ninyo. Kuya? Tumayo ka sa likod ko. Sige. Bahala na sa'yo. Ha ha ha, talaga namang nagtatago sa likod ng babae. Mark, sabihan mo ang mga tauhan mong mag-ingat. Huwag masira ang kwintas. Siyempre, Malapit nang makita ang Panginoon ng templo ng mga bituin. Luis Delgado. Anong ginagawa mo dito? Tatay, bakit ka nandito? Bakit ako nandito? Wala kang pakialam. Laging paborito ni tatay si Mark Delgado. Pumunta siya rito para siguro ipakilala si Mark Delgado kay Ana Reyes. duweg ka. Akala ko nagtatago ka sa likod ng babae. Akala ko ba malakas siya? Dumating na si Luis Delgado. Bakit hindi ninyo matalo ang isang babae? Tumayo kayo, gulpihin ninyo siya. Mga walang hiya. Anong ginawa mo kay Ana Reyes? Tatay, Anong ginagawa mo dito? Luis Delgado. Anong ginagawa mo rito? Gago. Malaking gulo ang ginawa mo, alam mo ba? Iniutos ko sa'yo, kay Ana Reyes, agad kang humingi ng tawad. Tatay, bakit? Bakit ko kailangan humingi ng tawad sa babaeng ito? Ikaw. Miss Ana Reyes. Ako si Luis Delgado. Ako ang pangalawang tagapagmana ng pamilya Delgado. Ang kwintas na ibinigay ko sa iyo kanina, sana ay nagustuhan mo. Ang 5 bilyon ginastos mo! Bakit ang lalaking ito ay may pamilyar na pakiramdam?
Huwag matakot. Ang gamot na ito ay makakatulong sa iyong mabilis na paggaling. Isang karangalan. Basta nagustuhan mo, Miss Ana. Kanina ko pa iniisip kung sino ang gunggong na nagbayad ng 5 bilyon para sa babaeng ito. Ikaw pala. Nakakatawa. Lahat ng ari-arian mo ay hindi lalampas sa 5 bilyon, di ba? Basta masaya si Miss Ana, 5 bilyon lang, ano ba yon? Tatay, tingnan mo itong gunggong. Para sa isang may bahay bumili ng isang sirang kwintas sa halagang 5 bilyon. Sa tingin ko ikaw ang tunay na gunggong. Alam mo ba? Sino ba talaga siya? Sino pa ba siya? Sinabi sa akin ni Liza Bautista. Dati, siya ay nagtitinda ng almusal, isang may bahay. Gunggong. Ang tunay niyang pagkatao ay ang nagtatag ng templo ng mga bituin. Hindi. Imposible. Paano naging siya ang may-ari ng templo ng mga bituin? Ang may-ari ng templo ng mga bituin, hindi biro ba to? Miss Ana, paumanhin po sana dahil sa aming pamilya Delgado dati naming naiambag sa templo ng mga bituin na malaking kontribusyon patawarin mo ang aking anak na si Mark Delgado. Hindi ko pa nakita si tatay na ganyang karespeto sa isang tao. Siya ba talaga ang may-ari ng templo ng mga bituin? Ay naku! Malaking gulo ang ginawa ko. Tatay, narinig ko lang na ang mabuti kong kapatid ay palaging iniinsulto si Miss Ana at binabastos si Miss Ana na parang wala siyang kwenta. Paano mo nalaman ang nangyari kanina? At saka, paano mo nalaman ang tunay niyang pagkatao? Bakit mo alam? Dahil mas seryoso ako sa negosyo ng pamilya kaysa sayo, mabuti kong kapatid, hindi ako tulad mo araw-araw babae at kotse lang ang iniisip mo. Ano pa bang magagawa mo? Sobra ba ang pagmamahal ko kay Mark Delgado dati? Miss Ana, pero si Mark ang tagapagmana ng pamilya Delgado, sana patawarin mo pa rin siya sa kanyang walang pakundangan na ginawa ngayon. Hindi. Hindi ko kayang mawala ang pagiging tagapagmana. Miss Ana, kasalanan ko. Hindi dapat kita ginagalit kanina. Basta't huwag mo akong alisan ng pagiging tagapagmana kahit anong parusa tatanggapin ko. Matandang walang hiya. Alam mo ba na ang bobo mong anak ay nagpadala ng 2 mamamatay tao kanina para patayin si Ana? Sofia, matagal na tayong hindi nagkita. Matagal na rin, Ana. Ano? Miss Sofia Mendoza, kaibigan niya. Miss Sofia Mendoza ay isang aristokrata na may dugong maharlika. Meron siyang napakalaking kayamanan sa internasyonal. May malaking impluensya rin. Ano bang katangahan ang ginawa ko? Ngayon, gusto mo pa bang patawarin ni Ana Reyes ang iyong hangal na anak? Pero, Tay, ano ba ito? Anong oras na iproprotekta mo pa ba siya? Nararamdaman ko na naman ito. Sino ba talaga siya? Ang tagapagmana ng pamilya Delgado, ako lang dapat. Huwag mong subukang agawin ang posisyon ko. Joseph Delgado. Kung ang tagapagmana ng pamilya Delgado ay ganyan lang ang ugali, paano ako magtitiwala na ipagkatiwala ang misyon ng templo ng mga bituin sa inyo? Hindi. Miss Ana Reyes, Mark, hindi siya ganyan dati. Siya... oo. Dahil sa kanya, dahil sa babaeng walang hiya na ito, niloko si Mark kaya ngayon ginawa niya ang pag-insulto sa iyo. Oo, kasalanan ng babaeng ito ang lahat. Lahat ng masasamang salita tungkol kay Miss Ana, siya ang nagsabi sa akin. Lahat kasalanan niya. Hindi ako. Guards, babaeng ito na walang hiya. Ilabas ninyo siya. Huwag, Carlo, iligtas mo ako. Kasalanan mo ito, ikaw na walang hiya, ikaw ang nag-udyok sa akin. Nakalabanin si Ana walang hiya, papatayin kita. Carlo, mahal na mahal mo. Ako tiyak na may paraan ka para iligtas ako, di ba? Papayag akong pakasal sa'yo. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Ana, kasi naman dati siyang kaibigan ko. At saka ang grupo nila at ang ating grupo marami pang proyektong pinagtutulungan kung hindi. Pakawalan na natin siya ng isang beses. Kuya, mabait ka masyado. Miss Ana, pasensya na. Ang aking kamangmangan at kawalan ng alam nakasakit sa'yo. Hindi ko sinasadya. Ikaw ay isang taong malawak ang pangunawa. Nakikiusap ako sa iyo. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, Miss Ana.
Miss Ana, alam kong mali ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hindi ko dapat sinabi iyon sa'yo. Tulungan mo ako ngayong isang beses, ano man ang sabihin mo, gagawin ko. Hindi mapapatawad ang babaeng ito. Kung hindi dahil sa kanya, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Hindi ko pa nakita si Liza na ganito kapahamak. Carlo Reyes, magsalita ka naman. Ayaw kong mamatay. Sumusumpa ako, papayag ako sa panukala mong kasal. Ayaw kitang pakasalan. Ana, hayaan mo na siya ngayon. Sige, dahil sa'yo. Tama na. Ayos ka na. Salamat, Carlo. Salamat, Miss Ana Reyes. Sige, Miss Ana Reyes. Ngunit sa mundong ito, ang pinakamapagpatawad na tao, kahit na ang isang napakasamang babae ay mapapatawad. Miss Reyes, ang anak kong si Mark, mapapatawad mo rin ba? Joseph Delgado, kung mapapatawad ko ang bawat taong gustong pumatay sa akin, hindi ko magagawa ang templo ng mga bituin. Naintindihan. Tatay, hindi mo ako pwedeng iwan. Ako ang tagapagmana ng pamilya Delgado. Ang aking mabuting kapatid. Wala ka ng ganyang titulo ngayon? Ikaw? Tama na. Dito kayo. Gapusin ninyo siya, dalhin siya sa templo ng mga bituin para parusahan. Tatay, ayokong pumunta sa templo ng mga bituin para parusahan. Mamamatay ako doon. Ayoko, tatay. Ginoong Delgado. Mayroon pa kayong isa napakahusay na tagapagmana. Tatay, sa inyong paningin ang paborito ninyong anak ay ang aking nakababatang kapatid. Kahit anong gawin ko, kahit gaano kalaki ang pagsisikap sa inyong paningin, hindi ninyo ako pinapahalagahan. Okay lang. Kaya kong mabuhay ng walang pagmamahal ng ama. Miss Reyes, gusto ko na sundin ang iyong mga yapak magpakailanman. Huwag kang matakot. Ang gamot na ito ay makakatulong sa'yo na gumaling ng mabilis. Naalala na kita. Naalala na kita. 4 na taon na ang nakalipas. Hindi ba ikaw ang nagligtas sa akin sa isang bodega? Naalala mo na sa wakas, Miss Reyes, 4 na taon na ang nakalipas. Nakatanggap ako ng balita na hinahabol ka raw. Nagkataon na dumaan ako sa bodega at nakita kang malubhang na sugatan. Kaya tinurukan kita ng isang malakas na gamot pampalakas. Bakit ka nawala pagkatapos? Ang mga humahabol sa'yo nun ay hindi pa umalis. Para matiyak ang iyong kaligtasan, kailangan kong lumabas at sila'y ilayo. Subalit, nang bumalik ako, wala na ang iyong bakas. Luis Delgado. Salamat. Kung hindi dahil sa'yo, baka namatay na ako. Miss Reyes, ito ay dapat naming gawin ng pamilya Delgado. Hindi mo kailangang magpasalamat. Hindi. Gagantihan kita ng maayos. Luis Delgado, salamat. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko mahahanap ang aking kapatid na babae. Kaya pala, ang mga ganitong bagay ay nangyari na pala. Mukhang si Mark Delgado ay hindi talaga magmamana ng pamilya Delgado. Tatay, ang ibig mong sabihin ay... Miss Reyes, matanda na ako ngayon. Simula ngayon ang pamilya Delgado ay mamahala ni Luis Delgado. Naniniwala ako sa ilalim ng iyong pamumuno, ang templo ng mga bituin at ang pamilya Delgado ay lalong magiging maluwalhati. Alagaan mo ng mabuti ang iyong ama. Sige, Miss Reyes, alis na ako. Ang kapatid na babae ni Carlo Reyes ay si pala ang pinuno ng templo ng mga bituin. Hindi ko dapat palampasin ang lalaking ito. Pakakasalan ko siya. Carlo, ngayon ko lang natanto na ikaw ang tunay na lalaki. Humihingi ako ng paumanhin sa aking mga pagkakamali noon. Mahal kita. Sama tayo. Ikaw, babaeng salawahan. Lumayas ka. Ikaw. Ana, kamakailan narinig ko na natagpuan ka ng pamilya mo. Talagang magandang balita yan, binabati kita. Halika, Sofia, ipapakilala kita. Ito ang kuya ko, Carlo Reyes. Kuya, ito ang matalik kong kaibigan. Sofia Mendoza. Kumusta, Miss Sofia? Matagal na kitang pinagmamasdan, sa tingin ko mabait ka at responsable ka rin. Hinahangaan kita.
Miss Sofia, maganda ka rin, elegante. Kuya, Sofia, wala siyang kusa magsalita ng ganito sa lalaki, swerte mo talaga. Miss Sofia, kung gusto kitang yayain sa date, payag po ba kayo? Inaasahan ko ito. Kung date, kailangan may regalo para sa date. Salamat, Ana. Gusto ko ang regalong ito. Sana magkaroon kayo ng maayos na date.